Hello, gorgeous friends out there. Today I'm going to cook a dessert which we call puto in Tagalog. Here, I'm going to start now. Nailagay ko na yung dito. Is 600 gram na rice flour. At saka 3 cups na plain water. What I've put here is 600 gram of rice flour and then 3 cups of plain water. I just mix them together. Ang gagawin ko dito, i-ferment ko. I'm going to ferment this. I have here a clean wrap. This is a clean wrap. And then I have a toothpick. Now, I'm going to cover this. Mas maganda na glass yung gagamitin nyo. Yung see-through na mixing bowl. Para makita nyo yung mangyari dito sa mixture na ito. Okay. So, ganyan. This is a traditional way of making Filipino puto or a steamed rice cake. Okay, type na siya. And then I'm going to tusukin ko ito. I do this so that the mixture can breathe while you are fermenting it. Make a hole as much as possible. Yung cloth na gagamitin is yung katsa. Kasi breathable cloth yun. Pero yung kasi makaburan to, hindi makita yung yung bowl. Kaya gusto kong itong clean wrap ang gamitin para see-through siya. Para mas madali kong makita kung ready na itong mixture na gagawin ko. Okay, so ready na yan. Okay, so I'm going to set this aside to a warm place. Okay, warm place. For 24 to 45 hours. Yan. Depende sa paglalagyan nyo nito. Kaya, ilagay ko lang ito sa loob ng siguro kasi malamig ngayon. I'm going to keep this inside the oven. And then I'm going to keep there for 24 to 45 hours. It depends on how warm the place is. Ang kalalabasan kasi nito, pag na-ferment na siya, magiging soury ang lasa niya. Yung parang panis, gusto kong makuha dito. Yun ang na-ferment. So what I'm going to do here, I'm going to keep this into a warm place. I prefer to keep it inside the oven. And keep it inside the oven for 25 to 45 hours to ferment this mixture. It depends how warm the place is. The final result of this mixture is like a spoiled taste.
Okay, it's soury in taste. That's when it's already fermented. Alright, so I'm going to keep this now inside the oven. Okay, so ito na yung na-ferment ko na rice flour. Ferment ko to ng more than 2 days. Kasi malamig dito sa Hong Kong ngayon. Kaya depende yun sa temperature kasi. Pag medyo mainit-init ang weather, ito makuha lang niya ang fermentation mga 25 to 45 hours. Yun. Ang importante dito, basta makuha yung amoy asim. Amoy asim na. At saka tikman nyo maasim-asim. Ayun, fermented na siya. Pwede nang gawin na rice puto. So, during the fermentation period, kailangan haluin siya once in a while kasi tumitigas yung yung rice flour. Pag tumigas, haluin, ganoon. Tapos pag yung last na fermentation, namali ako dito naihalo ko na. Tumigas yung yung rice flour, tumigas na siya, naglabas yung water niya. Dapat, na yun, kinuha ko dapat. Hindi, hinalo ko na, kaya nidagdag na ulit yung tubig niya. Kukunin ko sana yung tubig niya. Para mas madali sa akin i-measure. Pero yan na, ihalo na dito sa rice flour. So, ang gagawin ko na dito, set aside ko muna ito. Okay? Set aside ko muna siya. Pag gumagawa kayo nito, itong rice puto, ito ang traditional way. Traditional Filipino way na paggawa ng puto. Ang next step na gagawin ko is gagawa ko ng paste out of this glutinous flour. Pwede rin na gawin yung rice flour para pure na rice flour. Pero gusto kong dagdagan ng glutinous flour. Ang tubig niya na ginamit ko dito, gumawa ako ng pandan water. Yun ang dagdagan ko ng kunting pandan water para magka-flavor, pampadagdag lasa. Okay. So, ito yung pandan water na ginawa ko. Binoil ko lang yung itong pandan leaf. Pandan leaves ito. Yan, ang pandan leaves. Chinap ko lang siya, tapos binoil ko na. Kasi ang water niya mabango. Kaso lang, yung water niya greenish ang water. Dahil 5 flour ang ginawa ko dito na rice flour, ang gagawin kong paste niya is 15 tablespoons na glutinous rice. Okay, so dito sa glutinous rice flour, 15 tablespoons. Gagawin ko na paste. Ngayon, mag-measure ako ng tansyahin talaga yung tubig niya. Kasi para hindi maging watery yung mixture. Kasi pag once na watery yung mixture, hindi aalsa yung puto. Yun po ang delikado dun. So, ito na yung tutunawin ko yung yan. Tutunawin ko yan. Para hindi ba siya buo-buo. Tunawin ko muna siya bago ipainit na gawin na paste. Kasi pag hinahalo mo yung
flour sa mainit na tubig. Bubuo-buo siya eh, lumpy. Kaya ito ang technique ko sa paggawa ng paste. Now, sa empty casserole, mag-measure ulit ako ng, let's see, ano lang, 2 cups na pandan water. Papainit ko ito. Kumukulo na yung pandan water. So, ang gagawin ko na dito, unti-untiin ko na ibuhos dito sa dinilute ko na rice flour. Okay. Kumukulo na yung kumukulo na itong tubig. Kaya, unti-unti ko nang ibuhos yung dinilute ko na ito. Hanggang lumapot siya. Ayan, oh. Nag-ano na kaagad, oh. Oops, patay na yung apoy. Ayan, oh. Lumapot na kaagad. Ayan, oh. Ayan, naging paste. Oh, naging paste na. Ayan, naging paste. Masyadong malapot, parang kulang yung tubig. Dagdagan ko pa siya ng 1/2. So, naging ano na to? 1 and 1/2. 2 cups na ito. Naging 2 cups ang kinalabasan niya. 2 cups ang linagay ko na pandan water. Yan, tamang-tama lang. Yan. Yan o. Tamang-tama lang yan. 2 cups. Okay, so habang mainit pa, ilagay na yung sugar. Para matunawin niya yung sugar. Yan. 1. 2. Maganda gamitin ang whisk. Wire whisk. Mas madali maghalo. Pampatubig din ito ang sugar. Pero pag gusto nyo mas sweet, nasa sa inyo yun. Na ang aking glutinous flour paste. So, i-set aside ko to for 30 minutes. Idagdag yung white sugar habang mainit-init pa itong glutinous flour paste para tunawin niya yung sugar. Okay, so set aside this for 30 minutes. Ito kasing yung itong putong bigas na puto. Kailangan i-ferment kasi ang fermentation ang nakakatulong na para aalsa yung puto with the help of baking powder. Medyo mabusisi, pero I assure you na talaga masarap yung
puto na ito. Ito yung ginawa kong glutinous rice flour paste. Dito ko ihalo yung baking powder. Baking powder ho, hindi baking soda. Huwag kayong gagamit ng baking soda, baking powder po. 1 cup of rice flour, ang ilalagay ko is 1 teaspoon of baking powder. Dahil 5 yung ferment ko, dahil 5 na rice flour yung ginamit ko, kaya 5 teaspoon, 5 teaspoon na baking powder ang ilalagay ko. 2, 3, 4, 5. Ang baking powder nakakatulong sa pag-alsa, pag-rice ng puto. Haluin lang siya hanggang mahalo maigi. Nakakatulong naging mas maputi. Ala, naging maputi na siya Medyo greenish kanina kasi yung pandan water, ngayon maputi na. So yun, nakakatulong pampaputi sa puto. Itong mixture, sobrang malapot Kailangan ganyan. Yan ang nagpapaalsa sa puto na gawa sa bigas. Yun nag-alsa na. Na-mix ko na maigi yung baking powder. Ito na yung na-ferment na first step. Yung rice flour na na-ferment ko. Yan siya. So, ihalo ko na itong paste. Unti-unti. Oopsie, sorry. Medyo tumigas doon sa bottom niya. Maasim. Kailangan makuha yung maasim-maasim na fermentation para maging perfect ang puto. Wow, maputi itong puto. Para akong gumagawa ng pancake mixture. Pag mag-ferment kayo, huwag kayong gagamit ng metal. Kasi may reaction yung asim. Magre-react doon sa metal. Kaya sa glass or sa plastic kayo mag-ferment. Ayan, ganyan siya kalapot dapat. Yung texture niya, ganyan kalapot para aalsa. Nice. Ayan. Ngayon, ipapas ko na ito sa strainer. I-strain ko na siya para lalong maging smooth siya. Okay, so this is already ready for steaming. Here are my molds. Yan. Ang
Ang gagawin ko dito, medyo pahiran ko ng vegetable oil yung mga molds para hindi didikit yung puto. Yung doon lang sa ano niya, doon sa bottom lang niya. Gagamit po ako ng white cloth na malinis. Talagang pang ano to, pang dish towel. Pambalot ko sa takip ng steamer. Okay, so ibalot ko lang ito. Naku, dapat yung ano, yung alam niyo yung pinaglalagyan ng mga ano, ng mga bigas. Yun, pwedeng labhan yun. At yun ang gagamitin na pang ganito. Para yung tubig, yung steam niya, habang linuluto, ini-steam yung ano, hindi diretso sa puto at masisira yung puto pag malagyan ng tubig. Ayan na siya. Yan. Yan na yan. Ganyan. Haluin siya bago ilagay sa molds. Kung gusto nyong puto na yung talagang nag-split doon sa top niya, yung pumutok doon sa, sorry for the word, putok. Ang sagwa ng putok na word. Pero yun eh. Yung split, yun, di ba, yung Tagalog nun? Yung mag-split sa top, putok. Mag-split siya ng para mag-X. Ganyan. I-fill natin siya ng mixture hanggang doon sa may rim. Ayun. Yan. Okay, so tapos steam ko siya ng high heat. So, okay, time. Okay, takip maigi. So, ready, this is ready in 30 minutes. Alright, I have here Eden cheese from Philippines. This is Philippine cheese. I'm going to use it as topping for the puto. You can always use cheddar cheese. I should grate this, but it's too soft. It's soft. Our cheese is soft. So I'm just going to chop it. Chop, chop, chop. Ang cheese na ilalagay ko. Mag-countdown din ako. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Ay, wow! So perfect! Look at this! Look at that! See? That's the puto I was looking. Look at that! Talagang pumutok siya. Ay, ipatay na natin yung apoy. Ayan. Ay, grabe. Ang ganda niya, oh. Puto na puto talaga. Perfect. Actually, this is my first time to make this one. It's already perfect. I'm really happy of the outcome. The puto came out perfectly. Lagyan ko na siya ng cheese habang mainit pa. Yan ang tinatawag kong putok. Nag-split sa gitna. Yan ang putok
sinasabi ko. It's split on top there. At saka puting-puti, talagang puti. Traditional puto talaga siya. Oh, ang soft niya, ang soft. Very soft. Ay naku, I can't wait to try this. Ang sinasabi ko, kung gusto nyong melted yung cheese, ma-melt yung cheese nyo. Before na hanguin, steam nyo pa ito ng mga 5 minutes before hanguin para So there. Medyo anuhin lang kasi hindi ko linagyan ng oil doon sa sides ng oil. Kasi ayaw kong maging oily. Pag kutsinta, okay lang na maging oily. Para kikintab-kintab. Pero ito, puto ito, should not be oily. Okay. Ow! Ang init. Aray. Aray ko. Aray. Ouch. Aray means ouch. Ay, ang soft. Really. Ow! Oh. Look! Look at this. It's so soft. Look. Ito. Yan. Linagyan ko siya ng ng malagkit flour. Yung ginawa kong paste niya. Kaya ito, kahit ilagay nyo yan, i-keep nyo yan sa fridge for 2 to 3 days, hindi yan titigas. Ang sa pure na bigas kasi, 1 day lang, ipag ilagay nyo sa ref, titigas na yon, kailangan steam nyo. Ito, mag-remain siya na soft. Kahit ilagay nyo sa fridge. So, see? Right. Okay. I'm going to try this now. I can't wait for this. Ooh! Sarap! Perfect. Perfect taste. Perfect taste. Subukan nyo to. Magugustuhan nyo talaga to. Okay. Bye guys. Thank you for watching. Please watch for my upcoming videos again.